Kumusta mga katropa? Maligayang pababalik sa ating munting channel. Narito ako muli, Len Stories, para ibahagi ko sa inyo ang mga kwentong pag-ibig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel mga katropa, huwag mong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para lagi po kayong updated sa mga bagong videos natin. Kaya naman mga katropa, simulan na natin ito. Walang imik ang lahat nang hindi inaasahan ang pagdalo ng dalagang si Dayan sa salo-salo ng kanilang pamilya. Sa ibang bansa na kasi ito nakatira at mayroon nang kinakasama sa loob ng 5 taon. Pero nito lang ay napabalitaan nilang naghiwalay na ang dalawa dahil nagkaroon ng ibang karelasyon ang lalaki. Dahilan para umuwi si Dayan sa Pilipinas. Ilang taon na rin kasing hindi nakakauwi ang dalaga. Kahit anong okasyon ay palagi itong wala. Naninibago ang lahat dahil hindi nila alam kung paano ito kakausapin ngayong alam nilang may pinagdadaanan ito. Sinimula ng tiyahing si Tina ang usapan. Dayan, buti naman at nakarating ka. Mas masaya kami dahil hindi mo nakasama yung si Mark. Kahit kailan ay hindi naman namin siya nagustuhan. Uwi ka pa ng ginang. Sinipa naman ng ginang si Liti ang paa ng kapatid. Ano ka ba naman? Bakit kailangan mo pang ipaalala sa kanya ang pinagdadaanan niya? Maging masaya na lang tayo at narito siya at kasama natin ngayon. Matagal na rin na panahon na hindi natin siya nakakasama. Ayos lang naman ako, ma. Totoo naman po ang sinasabi ni tita. Hindi naman talaga maganda ang ugali nung si Mark na iyon. Ilang taon akong nabulag ng kawalang hiyaan niya. Sinayang lang niya ang panahon ko at pagmamahal ko. Sambit pa ni Dayan. Nako, wag na nating pag-usapan yan. Pagsaluhan na natin itong mga niluto ko. Saka na lang yan, mga hinanakit na yan. Inibana ni Liti ang usapan. Sa buong salo-salo na yon ay hindi maitago ni Dayan ang labis na lungkot. Kapansin-pansin din ang mga pilit na tawa at ngiti nito. Alam mo Dayan, sa tingin ko ay kailangan mong lumabas muli. May mga kakilala akong pwede mong i-date. Mas madali kang maka-move on. Sambit pa ng tiyahin. Saka na lang po, tiya, hindi pa ako handa. Ngunit mapilit si Tina. Nakumbinsi din niya ang ilang kaanak na magrekomenda ng lalaking pwedeng i-date ni Dayan. Batid ng dalaga na nais lang siyang tulungan ng kanyang pamilya. Pero narito siya sa Pilipinas upang makalimot at hindi humanap ng bagong karelasyon. Dahil gustong mapag-isa ay napili ni Dayan na pumunta sa isang cafe. Hindi sinasadya na makita niya ang dating matalik na kaibigang si John. Matagal na niya itong hindi nakakausap simula nang magkaroon siya ng relasyon kay Mark. Akalain mo ba? Narito pa tayo magkikita, Dayan? Kumusta ka na? Ang dami kong mensahe sa'yo pero hindi mo ako sinagot. Namiss na kita. Pasensya ka na. Alam mo namang nagsiselo sa'yo si Mark. Kaya mas pinili kong hindi ka na lang kausapin para maging maayos ang relasyon namin. Naku, wala yun. Naunawan ko naman eh. Kumusta ka? Kasama mo ba si Mark ngayon o baka kailangan ko na umalis ngayon? Wala na kami ni Mark. Sira ulong yun. Sinayang lang ang pagmamahal ko sa kanya. Dapat pala ay kinausap na lang kita. Ay naku, wag na natin siyang pag-usapan. Ikaw, kumusta ka na? Kinasal na ba kayo ni Joy? Ang tagal yun na rin ah. Hay nako, hindi na tuloy yung kasal namin. Umatras siya. Kaya yun. Pero ayos lang naman. Kesa naman ipilit ko ang sarili ko sa kanya na hindi niya ako gusto. Hindi na namalayan ng magkaibigan na inabot na sila ng gabi sa pagkakwentuhan. Maraming bagay ang na-miss nila sa isa't isa sa tagal ng hindi nila pag-uusap. Nakakainis nga yung tita ko tsaka yung ilang kamag-anak namin. Walang ginawa kung hindi irito ako sa iba. Nasasakal na ako eh. Gusto ko nang bumalik sa Singapore, sa totoo lang.
Bigla siyang nakaisip ng isang magandang idea. Hindi ba't single ka naman ngayon, John? Pwede bang sa susunod na salo-salo ay sumama ka sa akin? Magpapanggap lang tayo na magnobyo para tigilan na rin nila ako. Sa tuwing mag-isa kasi ako'y sino-sino ang niririto nila sa akin. Pakiusap naman oh. Pumayag ka na. Walang nagawa si John kung hindi sumang-ayon sa gusto ng kaibigan. Magandang pagkakataon rin kasi para makasama niya ito ng maraming beses. Isa pa, talagang malapit naman talaga sila sa isa't isa noon. Pumasok lang talaga sa buhay ni Diane si Mark. John, natatandaan ko pa yung sinabi mo noong mga bata pa tayo. Di ba sinabi mo sa akin na hindi naman ako kagandahan? Kaya kahit kailan ay hindi ka magkakagusto sa akin? Tingin mo, yun ba ang dahilan kung bakit iniwan at pinagpalit ako ni Mark? Ano? Iniwan ka ni Mark dahil siraulo siya? Pero hindi ko sinasabi na maganda ka. Ang sinasabi ko lang ay hindi ka talaga niya mahal. Ewan ko sa'yo, pero salamat ha. Simula nang samahan mo ako sa mga salo-salo ng pamilya ay tinatantanan na ako ng mga tiyahin ko na irereto kung kanino-kanino. Paniwalang paniwala silang magkasintahan tayo at nakamove on na talaga ako kay Mark. Siya nga pala, Diane. Babalik ka ba ng Singapore o dito ka na lang? Hindi ko pa alam sa ngayon, John. Wala akong dahilan para bumalik ng Singapore. Pero wala rin akong dahilan para manatili pa rito. Ang hindi alam ni Diane ay bukal sa kalooban ni John ang pagsama sa kanya. Sa totoo lang ay matagal na niya itong sinisinta. Si Diane ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang kasal nila ng kasintahang si Joy. Dahil sa puso niya ay nag-iisa lang ang dalagang si Diane. Sa araw-araw na magkasama ang dalawa ay nanumbalik ang pagiging malapit nila sa isa't isa. Sa mga ipinapakita ni John ay nalilito na tuloy si Diane sa kanyang nararamdaman. Pero ayaw niyang muling masaktan kaya pilit niyang tinatago ang nararamdaman sa matalik na kaibigan. Lalo pat alam niyang ginagawa lang ito ni John para tulungan siya. Isang araw ay hindi na maitago ni Diane ang kanyang nararamdaman. Alam niyang mahahalata na siya ni John kaya hindi mo na siya nakipagkita rito. Minabuti na lang din niyang bumalik ng Singapore nang sa gayon ay mahanap niya ang kanyang sarili. Nang malaman ni John na aalis muli ang dalagay, nagpumilit siya sa dalaga na harapin siya nito. John, kailangan kong umalis dahil pagod na akong masaktan. Diane, kaya nga ako narito para tulungan kang makamove on. Kapag bumalik ka ng Singapore, lalo kang malungkot doon. Wala kang kaibigan, wala kang karamay. Walang dahilan, John, para manatili pa ako rito. Ako? Hindi ba pwedeng ako ang maging dahilan, Diane? Mahal kita, Diane, noon pa man. Mahal na mahal kita pero hindi mo nakita yun dahil kaibigan lamang ang turing mo sa akin. Ikaw lang naman ang puso ko noon pa. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ko nagawang magpakasal kay Joy dahil hindi kita makalimutan. Ngayon malaya ka na. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon para patunayan ko sa iyo na mahal kita. Alam mo, ako ang karapat-dapat na mag-alaga dyan sa puso mo. Sawa na akong magpanggap na kasintahan mo, Diane. Gusto ko nang totohanin ito, lahat ng ginagawa natin. Papayag ka ba? Biglang nabuo muli ang wasak na puso ni Diane. Hindi siya makapaniwala na mahal din pala siya ni John. Pareho lang pala silang nagpipigil ng damdamin. Hindi na hinahayaan ni John na magsalita pa si Diane. Agad niyang nilapat ang kanyang labi sa labi nito. At doon nga muling binuksan ni Diane ang puso para magmahal. Sa haba ng panahon na pinipilit ni Diane ang kanyang sarili sa isang taong hindi naman para sa kanya, may isang tao palang naghihintay at tunay na nakalaan para sa kanyang puso. Nasaktan ako masyado kay Mark para ituro ang daan papunta sa iyo, John. Mahal na mahal kita, John. Tuluyan nang naging masaya ang puso ni Diane. Maging ang kanyang mga kamag-anak ay naging masaya rin dahil sa wakas ay nahanap na ng dalaga ang tunay na mag-alaga sa kanyang puso. 2 taon matapos ang araw na iyon ay nagpakasal na sina John at Diane.
Ngayon ay may 2 supling na sila at masaya na ang kanilang pamilya. Kahit kailan ay hindi malilimutan ni Dayan kung paano niya muling natagpuan ang sarili sa piling ng kanyang mister na si John. Hanggang dito na lamang mga katropa. Sana ay nagustuhan nyo ang kwentong ito. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking munting channel. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Keep safe always.